Ano ba ang halaga ng isang bayani? Ano ba ang nasa likod ng kadakilaan? Bakit tayo pirming nakatingala? Sumasamba na walang pagdududa. Bakit lagi tayong bulag na umaasa sa mga tagaligtas? Aakyatin namin ang Mount Tirad, isang bundok na hitik sa kasaysayan. Susubukang tahakin ang bakas ng nakaraan. Isang sulyap sa huling laban ni Goyo, ang batang general. Ngayon lang ulit ako sasama sa isang organized event, pagkalipas ng halos 5 taon. Matagal ko ding hindi nakita ang ilan sa mga dati kong kasamahang namumundok. Akala ko, hindi ko na mababalikan ang isa sa mga hilig ko, ang umakyat ng bundok. Pero heto, nandito na kami sa biyahe. Mula Metro Manila ay nagbiyahe kami papuntang Andon, Ilocos Sur. 7 oras na biyahe kasama ang mga stopover. Dahil ang pupuntahan namin ay isang rural na munisipyo, nag-arkila kami ng jeep at nagbiyahe pa ulit ng lagpas 1 oras. Makitid ang daan papuntang jump off, madaming rough road at may mga river crossing. Eksaktong 6:00 nang makarating kami sa bahay ng kapitan. Dito kami nag-iwan ng mga gamit at nagkape saglit. Bago mag 7:00 ay nagsimula na kaming maglakad papunta sa barangay hall. Papunta pa lang dito ay mayroon ng mga ahon. Araw-araw sila. Nagtipon ulit kami pagdating sa barangay hall ng Dapdapig at sinimulan ang aming pag-akyat sa isang panalangin. Hanggang dito na lang din kami sinamahan ni Kapitan. Pagkalipas lang ng ilang minutong paglalakad ay nahati na ang grupo. Sa likuran ng unang grupo kami napasama at si Ate Pats ang nakasama ko sa pacing sa halos buong trek.
Bakal na lang. Natatakot na yung mga ano. Hindi ko. Naghakot ako ng kahoy. Pumunta sa baba. Ito, saan to? Parang lang ito, parang yung... Dahil tag-init, tuyot na ang mga halaman sa paligid. Wala ding tubig ang mga sapa. Kaya wala kaming nadaanan na water source paakyat. Itong trail na tinatahak namin ay hindi pa ang mismong Pasong Tirad. Papunta to sa itaas ng Mount Tirad. Dadaanan namin ng paso mamaya pagbaba sa kabilang bahagi ng bundok. Ang Mount Tirad ay may climb difficulty na 5/9, kaya isa itong major hike. Kinakailangan ng 8 hanggang 10 oras para matapos ang buong hike. Mainit na at medyo mahaba-haba pang lakaran to. Kahit mabagal, basta umuusad at siguradong makararating din kami sa itaas. Mabuti na lang at kahit tag-araw ay malaking parte pa din ng trail ang mapuno at may tumutubong mga halaman. May pagkakataon din na kumukulimlim at natatakpan ng mga ulap ang mainit na sikat ng araw. Sa ibaba ng summit ay mas lalong tumindi ang mga ahon. Mayroon na din ditong mga roof segments. At may ilang parte na buhaghag ang lupa at gumuguho kapag tinatapakan. (11:45) nang marating namin ang ibaba ng monolith. Pinayagan lang kaming umakyat hanggang sa dulo ng rope segment.
Lubhang mapanganib at ipinagbabawal ang pag-akyat sa mismong tuktok. At mayroon na ding hiker na nahulog at namatay dito. May manipis na ulap nang nakakyat kami sa itaas. Sa silangang bahagi ay tanaw ang kabayanan ng Gregorio del Pilar. At sa kanluran naman, ang bayan ng Quirino. Pagkatapos kumain at magpahinga ay bumaba na kami. Balak sana naming maghintay sa junction pero hindi na namin nakita ang mga palatandaan. Sinundan na lang namin ang malinaw na trail na nakikita namin. Kasi ang pagkakaalala ko kanina, more on ridges tayo dumaan na malapit dun sa kanal. Oo. Mahaba-haba na din ang nalakad namin nang naisip na iba na ang rutang tinatahak namin. Kaya sinubukan namin gumamit ng Strava at napagtanto na lumagpas na kami sa junction. Pero nasa tamang trail naman kami papunta sa Pasong Tirad. Sabi lang ni Kuya maligaw. Eh, yung ligaw niya mas tamang ano. Mas ano. Hindi na kayo damaan dito, ate. Oo. Tingnan mo, na-convince mo na rin sarili mo. Nakakapal ng mga ano eh. Nakakapal nitong mga dahon. Hindi hawi eh, di ba? Pero daanan kasi. Ano ba? Medyo iba ang klase ng mga halaman na tumutubo sa parting to ng bundok. Mas madami dito ang mga buho at ratan. Bakit? Wala magluluto. Hindi ba sila ano? Hindi ba sila skilled pa na magluto ng kahit ano? Ubit. Gisa. Nagpasya kami na dumiretso at dito namin nakita ang water source na sinasabi ng aming guide. Malapit na to sa pupuntahan namin, kaya nagpasya kami na hintay na lang ang aming mga kasama malapit sa dambana. So mga few meters na lang nandun na tayo kay Goyo. Mga ilang metro pa kaya? May 1 kilometer pa kaya yun? Parang wala na no? Uy, ingat. Yung mga tatlong mabibilis kanina, napunta tuloy sa likuran. Sila yung kanina mga ano eh. Sila yung mga frontline, mga tao sa ganun.
Malapit na tayo, ate. Sa kanlurang bahagi ng Cordillera matatagpuan ang Pasong Tirad. Isa itong makitid na lagusan sa Bundok Tirad, na bahagi naman ng kabundukan sa bayan ng Concepcion sa lalawigan ng Ilocos Sur, na mas kilala ngayon bilang Gregorio del Pilar. Isa itong importanteng daanan papunta sa mga probinsya ng Cordillera. Ang bahagi ng Pasong Tirad ay parte din ng Old Spanish Trails na ipinagawa sa pamamagitan ng Polo E Servicio. Sa mga hindi nakakaalam, ang Polo E Servicio ay sapilitang pagtatrabaho ng walang bayad na ipinatupad ng mga Espanyol sa Pilipinas. Ang karaniwang trabaho na ginagawa ay ang pagputol ng mga troso, paggawa ng barko para sa galleon trade, pagtatayo ng mga simbahan o gusali ng gobyerno, at paggawa ng mga tulay at mga daanan, kagaya nito. Nasaan na yung Spanish Trail na may marker na nakita ko? Nasaan na po yung jeep? Sa itaas ng burol na to tinamaan ng bala at namatay ang general. At kagaya ng mga nasa tala at ng sa pelikula, tanaw mula dito ang bayan sa ibaba at ang mga umaakit ng bundok. Kaya ginamit ito upang tambangan at pigilan ng mga Amerikano na humahabol kay Emilio Aguinaldo na tumatakas naman papuntang norte. Ang misyon ay hindi para kapiin ang mga Amerikano, kung hindi, pansamantala silang pigilan at mabigyan ng pagkakataon si Aguinaldo na makatakas, kapalit ng kanyang sariling buhay. Noong ika-2 ng Disyembre 1899, naganap ang labanan. Sa simula ay nahirapan ng mga Amerikano na masupil sina Del Pilar dahil sa sikip at tarik ng paso. Pero sa kasamaang palad, nalaman ng mga Amerikano sa tulong ng isang katutubong igorot na nagngangalang Januario Galut ang alternatibong daan papunta sa itaas ng Pasong Tirad at sa mismong likuran nila Del Pilar. Sumalakay ang mga kalaban mula dito at pagkalipas ng ilang oras na labanan ay tuluyan ng nagapi ang puwersa ng mga Pilipino. Sa 60 sundalo, 8 lang ang natirang buhay at kasama ang general sa mga nasawi. Nang mamatay si Goyo, kinuha ng mga Amerikano ang halos lahat ng kanyang personal na gamit, kasama ang diary, maliban sa kanyang dangal. Sinabi ni Pantaleon Garcia na kung sakaling babagsak si Aguinaldo, may bagong titindig. Pero ito, hindi ito mapapalitan.
Walang bayani sa bundok na ito. Wala na din ang mga sundalo. Pero nandito pa si Ruben, ang kabataan, ang bagong henerasyon.